is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa sobrang dami pong kabataan na nonchalant, Oo. may mga storya po pala sila sa behind that nonchalant moment, yung pagkatahimik po nila. Yun po pala ay may mga malalim po na kahulugan. Doon din po kasi nagsimula yung thinking po na muli pong buhayin yung kabataan po na pinagkatiwala po ng Diyos po sa amin ngayon. God is my shepherd, so nothing I shall want. I rest in the meadows of faithfulness and love. I walk by the quiet. Nonchalant. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, the Good Shepherd Sunday, the fourth Sunday of Easter. Nonchalant. Ano ba itong katagang ito? Ito yung mga kapatid, mga katagang ngayon na hindi masyado nating naunawahan. Mga kataga na binibitiwan, na pakinggan natin sa ating mga kabataan, nonchalant. Nandyan na ako. Parang yung chat na yon, na instead na nasa social media ka lang, nagchat-chat kayo, sa harap-harapan, pwede na nonchalant. Chat tayo, reality ito ng buhay. Makipagrelasyon tayo, kahit sino ka man, nonchalant. Kahit anumang estado mo sa buhay, nonchalant. So, hindi tayo makakilala, nagchat-chat tayo na makilala. Ngayon, pwede nating dalhin itong pananalitang ito, itong katagang ito, nonchalant. Kasama tayo. Gabayan kita, nonchalant. So mga kapatid, bago ang lahat, maraming salamat sa inyong lahat na walang sawang naging bahagi at nagbabahagi, nonchalant. Ito yung sinasabing nonchalant. Mabuhay po tayong lahat. At mga kapatid, ang ating pong napili ngayong awitin, the music of the gospel song, ay walang iba dahil ito ay linggo ng mabuting pastol, Shepherd Me, O God. Shepherd me, O God, beyond my wants, beyond my fears, from death into life. Gently you rest me and heal my weary soul. Hindi tayo pwedeng maglingkod, hindi tayo pwedeng maging pastol kung wala ang Panginoong Diyos, kung wala ang gabay ng Panginoong Diyos, kung wala ang biyaya ng Panginoong Diyos. Yes, may kakayahan tayo, ngunit hindi ito sapat, mga kapatid. Yung kakayahan natin, alalahanin natin, ito ay galing sa Diyos. Kahit sa ating Ebanghelyo ngayon, ang Ebanghelyo natin ngayon ay ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 10, verses 11 to 18. So, nonchalant din po ito. Itong ating gospel ngayon, a good shepherd lays down his life for his sheep. Nonchalant, nandoon yung kanyang paggabay, nandoon yung pagbabahagi niya ng kanyang buhay, pagsakripisyo ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At ganun tayo sa Panginoong Diyos. At mga kapatid, nagpasalamat tayo, nonchalant din po dahil makasama natin ngayon ang isang leader ng mga kabataan na matagal ko na pong pinagmasdan, matagal ko na pong napapakinggan, hindi lamang sa kanyang mga magulang, sa kapwa niya kabataan, sa mga nakakatanda, nakakilala sa kanya. Napakabuti po, humahanga po ako sa kanyang kakayahan sa pagiging isang leader ng mga kabataan. Nandoon yung kanyang pagiging isang pastol. At lalong-lalo na makikita natin sa kanilang kapilya, sa Lawang Bato, sa parokya dito, sa Punturin, kung paano niya ginagabayan ng mga batang ito para makilala si Kristo. Hindi para makilala yung sarili niya, dahil ang Good Shepherd, hindi para kilalanin siya, kundi kilalanin ang totoong Good Shepherd, ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, nonchalant para sa lahat. Ito pong ating panauhin ngayon, Brother Jordan Belsa, at kilala ko po ang kanyang mga magulang. Talagang nonchalant din po ang kanyang mga magulang sa paglilingkod sa simbahan ng ating parokya dito sa Punturin.
Brother Jordan, welcome at Thank you po para sa pag-invite mo. Medyo kinakabahan lang po. at hindi kayo nagtatubili na tugunan yung inimbitahan kita na pwede maging kabahagi sa Music of the Gospel, Sunday Reflection. Nakikita ko naman talaga na nandyan sa kayo yung aura na yung pagiging open at available, lalong-lalo na sa mga kabataan. That's why I was not hesitant also to really to ask your time dito sa Music of the Gospel dahil nonchalant din. Brother Jordan, nais ko lamang bibigyan ng pagpapalaga dahil nandiyan ka sa kabataan. Hindi na bago sa'yo itong salitang nonchalant. Siguro po sa nonchalant, maraming kabataan po nonchalant po siguro ngayon. Mga panahon na ito, tahimik lang, pero nandyan sila. Nandyan sila. Tahimik po sila, pero nandyan po sila kasama po natin. Siguro po, napansin ko rin po, Father, ng mga nakaraan. Sa sobrang dami pong kabataan na nonchalant, may mga storya po pala sila sa behind that nonchalant moment, yung pagkatahimik po nila. Yun po pala ay may mga malalim po na kahulugan. Doon din po kasi nagsimula yung thinking po na muli pong buhayin yung kabataan po na pinagkatiwala po ng Diyos po sa amin ngayon. So, siguro po marahil po pwede ko po siguro makwento po yung pagsimula po namin sa muling pagkasabuhay po ng kabataan po ng Lawang Bato. Siguro po sa amin po kasi, nagsimula rin po siya sa aya-aya lang din po ng kaibigan ko. So, kung na-interview po si Kuya Moises po, Yes, po. kaming dalawa po kasi talaga yung nag-isip at siya po yung nag-commit din po sa akin na Dan, buhayin natin ulit yung kabataan. Ako po kasi that time, kinakabahan po ako kapag muli po akong kasabak muli sa pagiging leader. Kasi po, dati rin po kasi akong leader sa isang organisasyon, sa mga sakristan po. So, feel ko po, nung umalis po ako doon, baka mamaya hindi na ako parapat-dapat. Baka mamaya, kulang na pala yung blessings or yung skills ko na maging isang leader. Pero, nung napansin ko rin po, nung simbang gabi ko po kasi nagsimula yun, si Father Roger po nag-misa po sa amin, sa ating pong Pura-Paroko, sa ito po sa Pontorin. Napansin niya po yung mga kabataan sa labas. Yung tawag nga po sa ibang kabataan, yung simbang tabi kapag araw ng Pasko. Simbang tabi means naka-Japorns lang, asawa yung jowa, ganyan. Yes po, ahirik lang po sila sa labas, pero nakasandal po dyan sa ibang mga kabataan. So, nung napansin po ng ating minamahal na kura po yun, doon na po ako oo kay Brother Moises po. Sabi ko po, sige kuya, try natin ulit buhayin. So, kausapin natin yung kura kung papayagan tayong muling buhayin yung kabataan. Kasi po, nung time na po na yun, wala na pong kabataan. Sakristan po, 5 piraso. Minsan, wala na pong nag-serve na talaga. So, doon po nagsimula yung thinking namin na yung mga nonchalant na bata na yan, tahimik sa labas, yung iba magugulo, OA naman sa ibang term ng kabataan ngayon, ay maganda siguro at ayain natin maglingkod sa Diyos. So, doon po nagsimula yung pagtanggal po ng kaba. Siguro po, marahil mamaya, makapasok po natin, iba pong napagdaanan po namin. Na sabi niyo po kanina, di ba? Ang pinuno dapat nagpupuno. Alam mo, Jordan, yung sinasabi mong tahimik lang sila, ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila nakikinig. Tahimik lang sila, hindi ibig sabihin na wala silang pakialam. Ngunit, pakikita natin, tahimik sila, nangingiramdam. Nangingiramdam na at nananalangin, alam ko na nananalangin sila sa kalooban nila na may mga tao ba kaya o may mga leader ba kaya na ginintuan yung kanilang puso na maging concern sa kanila. Maging concern sa kanila para akayin sila, gabayan sila, no? Na para bagang yung nonchalant na yon, naghintay sila na may gagabay sa kanila. Yung nonchalant din po ngayon, na doon sa mga leader, nandyan lang sila, ikaw leader ngayon, bigyan mo ng pagkakataon, nandyan lang sila, alay mo yung ialay mo yung panahon mo, tingnan mo sila, kilalanin mo sila,
nandyan lang po sila. Oh, napakaganda po ito dahil makukunik din po natin ito sa ating tema ngayon, itong nonchalant ito, sa ating ebanghelyo. Sa pagdiriwang natin sa linggong ito, The Good Shepherd Sunday. Dahil pinag-usapan natin, Jordan, bago ang lahat, yung puno at puno. No, dalawang bagay, Dahil yun nga, sa sitwasyon baga natin ngayon, napakainit na. Sobra po. Napakainit na at saka medyo tumataas yung temperature natin. At paragi tayong napapakinggan yung mga kapatid natin na nag-complain kung ano na ito ngayon. Anong nangyari sa ating panahon ngayon. Ngunit nakalimutan natin na tayo din po ang may kapakanan dito. Dahil nilikha ng Diyos ang mundo natin na napakaganda. Yung sabi nga niya, paglikha niya sa kalibutan, unang araw, hanggang tayo nilikha ng Diyos ang tao. That is good, napakaganda. Ngunit, ibig sabihin na punong-puno ng kagandahan ang mundo natin. Isang natin puno, no? Puno. Ibig sabihin, or puno, no? Puno. Nandoon yung kapunuan ng mundo natin, kagandahan ng mundo natin. Ngunit dahil sa kasakiman ng tao, yung puno na yon ay naging konti na lang. Naging konti na lang, sinisira natin yung kalikasan. Ito baga yung document ni Pope Francis din ng Laudato Deum, no? Laudato Deum, no? Na concern sa kalikasan. Hindi lamang tumitingin tayo, kundi we have to be proactive, no? Proactive dito sa pangyayari sa ating kalikasan. At yung puno ng kahoy. Yung puno ng kahoy, nandyan yan, makikita natin na, yes, ikaw mga nagtatanim dyan, ngunit alalahanin natin na nandyan yung araw, nandyan yung ulan, nandyan yung gabi, nandyan yung hangin. Na pag minsan, ang napapansin natin yung ginagawa lamang natin, pagtatanim lang natin. Hindi natin napapansin yung napakalaking parte kung bakit tumutubo yun. Siguro ganun din po sa ating mga kabataan natin. Yes po, Father, yung sabi niyo nga po, maraming factors yung nagpupuno o nagbubuhay po na sa isang halaman. Ayun po yung isa po siguro sa mga nakikita ko rin po ngayon. Marahil po marami po nakakabatid na yung kabataan po natin is marami po na-achieve or maraming nai-invite sa iba na po. Na-invite na rin po na kami nakaraan sa isang pageant, nag-perform po kami doon. So, marami po nagsasabi sa amin na, uy, ang galing mo naman, Jordan, ang galing mo umuno. Pero po, lalo po ng last GYA, marami pong kabataan nakapunta ng 285 na kabataan po sa Lawang Bato ang nakapunta. Sinasabi po sa akin is, ang galing mo naman, pero po, ang tinuturo ko lang po siguro ay taas. Bakit po? Dahil po, katulad po ng sinabi nyo, ang puno ang nagpupuno sa mga halaman po, sa para mamunga. So, ayun po kasi yung nakikita ko. Nung umpisa po naman ay bilang pinuno, marami kang pagkakamali, marami kang pagkukulang. Ngunit, ang Diyos na nagpupuno sa iyo, sa iyong pagkukulang, yung hindi ka marunong sa isang bagay, halimbawa po sa ating editing, dati po hindi rin po ako marunong yan. Ngunit, sabi ko, tuwing nag-edit po ako, Lord, ikaw nang bahala, parang parating ng mensahe mo sa mga tao. Ganun po kasi yung nakita ko pong gawain po ngayon na pinipilit ko pong sa buhay na huwag maging Jollibee nga, minsan tawag ng mga bata, o bida-bida. Kundi, mas maganda po siguro na maging bida si Lord. Kaysa ikaw po yung pinuno na bida-bida, mas marahil ang tunay na pinuno po sa taas ang maging isang bida po sa lahat ng kabataan din po. Yung isang sitwasyon na yun, na maraming mga kabataan. Sa doon pa lamang, yes, maraming mga kabataan, ngunit yung mga kabataan yun ay pinagkaloob ng Diyos. Hindi tayo nagmamayari ng mga kabataan ngayon. Yes, maybe, masasabi natin, ginagabayan natin, nag-reach out tayo sa mga kabataan ngayon, ngunit alalahanin natin yung kakayahan nating pag-reach out doon, kakayahan gagabayan sila, ito ay galing sa Diyos. Yun bagang nakita ko rin sa'yo yung pagiging leader mo sa charismatic, no? Hindi po ko marunong kumanta, Father, pero si Lord na lang po nagpatigas ng mukha ko po eh. Yung charisma mo, at dahil
nakarelate din po ako dahil itong charismatic, ito din po ay isa sa daan o sa mga daan na kung bakit pumasok ako sa seminaryo. Charismatic. Charismatic din po. At napakalaganda dahil yung charisma natin, tinitingnan natin, yes, puno ako ng biyaya ng Diyos, ngunit hindi po talaga to sa akin. Ginagamit lang akong instrumento sa Diyos para yung paging puno ko hindi masasayang. Hindi maging makasarili ako doon, kundi ipapadaloy ko ito sa aking mga kapatid, sa inyo, yung pagpapadaloy mo sa kakayahan mo, sa karisma mo, doon sa mga kabataan. At nais ating bibigyan ng pagpapalaga doon sa, o sa kataga din po tayong pinuno, yung mga leader natin. Pinuno at pinuno. Na yung pinuno, leader, sa leader, at yung mga leader kasi natin, kagaya ng ating lipunan, no? Sa mga government officials natin, o barangay officials natin, nandyan sila dahil pinuno sila ng pagtiwala sa mga tao, pinagkatiwalaan sila at yung tiwalang iyon, dahil naniniwala na may kakayahan. Kakayahan na ito ay pinagkaloob sa iyo ng Diyos. So, sinasangkapan ka ng Diyos, pinuno ka ng Diyos ng lahat-lahat na kakayahan mo para ikaw ay mamumuno. So, ibig sabihin, unang-una, sa isang namumuno, huwag nating i-claim, yun ang danger, pang i-claim natin na galing ito sa akin. Magaling po ako, ang galing. Galing, yun, galing. Marami po ka nakilala. Siguro sa simbahan din, sa inyong karanasan, Jordan, bilang pinuno, napakinggan ko to sa'yo, no? Sinasabi niyo ito na ang Diyos ang kilalanin dito. Dahil sa ating Ibanghilyo ngayon, na sa Good Shepherd Sunday natin, kiniklaim ng ating Panginoong Hesus na ako ay isang Good Shepherd, mabuting pastor dahil kilala ko ang Ama at kilala niyo rin ako. So, napakaganda dahil hindi niya kiniklaim na sa Kanya ito lahat. Diba sa ating Panginoon Jesucristo, bawat hakbang niya, bago siya mag-umpisa sa public ministerium niya, nananalangin siya, nakikinig siya sa Kanyang Ama. At siguro sa pagkipagrelasyon niya, hinihingi niya yung mga biyaya ng Kanyang Ama para sangkapan siya. Dahil itong ginagawa niya, sabi nga niya na wala akong ginagawa na sariling akin, galing sa Ama. Siguro ito din po ang nangyayari sa iyo, Jordan, no? Kung bakit ang isang tao ay naging epektibo sa kanyang paglilingkod na natyalan dahil yun nga, nakikita mo ang kakayahan mo at ang kakayahan ito ay para galing sa Diyos na para daan sa ating mga napilingkod. Yes po, Father. Di po ko nakangamba nung time na pinatunayan sa akin ng Diyos na nandito ako. Kasi po makamento ka lang po, Father. Nung una pong, kasi po ang unang strategy po namin na naisip nung buuin ng kabataan muli ng Langang Bato is General Youth Assembly. Kung marahil po nakapunta rin po sa mga ganyan. Ito po yung pagtitipon ng kabataan. Noong mga panahon po na naghahanda kami, marami pong negativities na pumapasok sa amin. Sobrang dami po. At yung pinaka-last na pinatunayan po sa akin ng Panginoon, siyempre, kung may event, merong budget po, siyempre. Nung time na po na yun, sabi niyo nga po kayo na, si Lord ang bahalang pumuno. So, nanindigan po ko dun sa favorite pong Bible verse, yung Luke 1:37. With God, nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Dahil po nung pinakauna po naming assembly, 2 days lang po yung pagkakamali, 2 days o 1 day na lang po. Kinabukasan na po marahil iyon. Sa budgeting po namin para sa pagkain, kulang po ng 10,000. Saan niya po makapulot ng 10,000 po dito? Ang laki pong budget nun. Tapos kapidya lang naman po kami. Ayun po yung pinangambahan ko. Nag-aayos po kami doon. Yung mga bata, excited na. Yung mga kasama kong officers, pagod na, nagsi-uwian na noong time ng gabi na yun. Tapos po ako, nagpaiwan po ako sa kapilya. Ang lagi ko po kasing takbuhan, kapag minsan po kasi sa Panginoon, medyo parang sa magulang po natin, sa tatay ko po nahihiya po ako, pero sa nanay ko hindi. Parang doon po tayong mag-o-open. Lumalapit po ako madalas kay Mama Mary. Nanalangin po ako kay Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, 10,000 na lang matutuloy na yung gawain ng iyong anak.
alam ko pong kaya po ninyo yan. Please po, pag-pray niyo po kami. Alam niyo po, after nun, may tumawag sa akin. Sabi sa akin, Jordan, kamusta na yung ano nyo? Okay na ba? Kompleto na ba? Tapos sabi ko, ano po, kulang pa po ng budget. Sabi ko, kulang pa po ng 10,000. Sabi po sa akin, huwag ka na mag-alala. Okay na, ako na ang bahala. Tapos yung time na po na yun, yung dibdib ko po talaga is naluha po. Kaya po yung lagi po namin tinutugtog kapag assembly. Kasi po, feel ko po kasi, yung nabanggit ko nga po kanina, muli po akong pinupuno ni Lord sa paglilingkod. Kasi po, nagduda po ako, parang nagdota po ako sa sarili ko. Pero dumutugtog din po kasi ako ng gitara sa simbahan. Wala po kami music ministry nun. So, lahat po sa amin ang gagawa. Yung una po naming kanta, mahal po alam niyo nito, is This is the Day. This is the day that the Lord has made. Yung pagkatugtog ko po ng strum na yun, yung tuwa ko po, parang sinasabi ng Lord, this is the day. Inuno kita bilang isang pinuno. Wow. Parang ayun po yung naramdaman ko po na, kaya tuwing gawain, nakarang assembly din, unang kanta, this is the day. Dahil muling pinatunayan ng Diyos na pupunuin niya tayo sa ating mga pagkukulang. Alam mo, Jordan, kung titingnan din natin yung sinasabi mo, at masasabi ko ito ay mga challenges, yung mga pagkukulang. Nakala natin, yung mga pagkukulang na yun ay talagang hadlang sa ating magawain. At maging hadlang yan kung akala natin tayo ang magpupuno. Maging hadlang talaga yan, maging struggle talaga yan. Hindi talaga, lalo sa paglilingkod natin sa simbahan, pag sabihin natin na, okay, ito yung kakulangan, ako nang bahala dito, ako maghanap dito, kaya ko to, napaka makasarili. Pero sa ginagawa mo, nandoon yung kagumpo, kababaang loob mo, at kahit sa ating mahal na ina, na si Maria, pinaparating natin sa Kanya para iparating din niya sa Kanyang anak, sa ating Ama, ang mga ilangan natin. Imagine, no? Wala po talagang imposible din po, Yes no? po. Kaya po yung favorite verse ko po yung 137 po talaga. At ito yung mga challenges sa pagiging pinuno. Mapipurify tayo na talagang totoo tayong pinuno kung kaya nating harapin ang mga hamon sa buhay at sa pagharap natin, hindi tayo makasarili. Dahil sa ating ebanghelyo baga, a good shepherd, no, sinasabi ng ebanghelyo natin, a good shepherd lays down his life for his sheep. Kaya niyang ialay ang kanyang buhay, buong buhay para sa kanyang mga tupa. At sa pag-aalay na yan, hindi po madali. Yung sinasabi nga, nandoon pa yung iyak, nandoon yung kaba, ano ba nung mangyari ito. Nandoon po yung hindi lang siguro dyan. Alam ko na may mga challenges din, na may mga tao tayo na papakinggan, instead na parang i-encourage tayo, i-motivate tayo. Yung napakinggan natin discouragement. Sa isang good shepherd, sa isang pinuno, kailangan na maging aware tayo dito. Ang mabuting good shepherd, alam niya na ito ay kabahagi ng kanyang pagiging isang pinuno, kanyang isang pagiging shepherd niya. At makikita natin sa pagiging isang pinuno, mabuting pinuno, nandoon yung pagkilala niya, unang-una, na doon sa kanyang pinaglilingkuran, na ang paglilingkod niya sa kanyang pinaglilingkuran, sa kanyang mga tupa niya, yung pangailangan. Yung pangailangan na magabayan. Yung pangailangan na kagaya ng ating Paiso Kristo, na hinanap-hanap niya yung isang nawawalang tupa. Dahil alam niya yung nawawalang iyon ay nandyan sa sitwasyon na baka nagkakaroon ng crisis, nawala sa kawan, dahil siguro sa sitwasyon na baka nagkaroon ng problema sa pamilya. Ngayon, pag hindi mo hahanap-hanapin yon, paano mo masasabi na ikaw ay good shepherd kung wala ka namang atensyon, wala namang kang pagkikare sa kanya?
pinapabayaan mo lang siya. So, ang isang good shepherd talaga, unang-una, tinitingnan yung kapakanan, lay down his life for his sheep, yung unahin yung pangailangan ng kanyang sheep bago ang lahat, bago ang sa kanya. At yung panalangin mo yun, nakaka-touch dahil panalangin para hindi para sa'yo, para doon sa mga kabataang iyon. No, so, yun ang nais kong bibigyan ng pagpapahalaga sa ating magbabagian, Jordan, yung pag-lay down. Kahit anong mangyayari, no, nandyan yung mga pagsubok sa buhay. Ngunit again, yung mga pagsubok na yun, doon din po tayo tatatag. Siguro ganoon din po sa'yo inyo na yung mga pagsubok na yun, lalo ka pang tumatatag. So, pag may umalis na isa, parang nandun po yung isip ko na, ano nangyari? Ano kayang nangyari sa kanya? Pero, tulad po na sabi niyo po kanina, maganda siguro na alamin mo, isuot mo yung sapatos niya. Kaya po sabi nila, isuot mo yung sapatos ng isang tao nang sa gayon ay malaman mo yung buhay niya. Sa akin po sa pagiging isang leader, hindi ka dapat maging isang boss. Iba po kasi yung boss sa leader. Pag leader, ikaw yung nasa unahan. Gagabayan mo sila kung saan sila patungo. Pero kapag boss, utos-utusan mo lang yan. Nabanggit ko rin po kanina kasi dun sa nawawalan tupa. Ang ating pong mga kabataan, lalo po sa mga age po na hawak po natin ngayon, is nandyan po yung side na nag-iisip sila. Dalawang isip po kasi yun. Nabanggit din po kasi dahil po kayo psychology student din po. Sa mga stage din po na yan, is yung pag-iisip ng bata, paiba-iba po. So, crucial stage po yung kabataan po na pumasok po sa amin. Yung iba papasok, yung iba lalabas. So, nung tupang nawawala po na iyon, marahil po nabanggit ko rin kanina, is nawala rin po siya. Nawala po siya, napunta po siya isang lugar kung saan nandun ang bisyo, ang masamang mga bagay po. Ngunit, kahit po ang ibang tupa may ayaw na po tanggapin ang tupang nawawala dahil baka kasira lang po sa samahan. Ngunit, ang Diyos nga po ay nagpapatawad. Ang Diyos nga po ay handa tayong yakapin sa lahat ng ating pagkakamali. Kagaya po ako. Muli po kong niyakap ng Diyos sa pagkakamali kong napakalaki. Ngunit, nandyan siya. Niyakap niya tayo. So, hanggat maaari po yung isang tupa na po iyon na nawawala sa amin, pinipilit po talaga namin kamustahin, kausapin. Dahil po, nabanggit ko rin po kanina, yung connection sa bawat membro. Kailangan po kasi yan. Kapag hindi mo alam yung boto parigan, yung ano pa rin nababanggit po natin kanina, yung ibang kabataan, nonchalant yan eh. Yung ibang kabataan, di yan iimik. Ngunit, kahit di yan umiimik, sa utak yan, OA yan. Marami silang naiisip. Kailangan lang, bilang isang pinuno, bigyan mo sila ng pagkakataon. Yung touch moment po. Para po, sila naman po yung bumunga. Alam mo, Jordan, napakahalaga yung sinasabi mo kanina, yung ilagay mo yung sarili mo sa sapatos ng isang tao. Ito yung sinasabi nating empathy or compassion. Yung dalawa kasing salita, napakaganda yung binanggit mo yun. Yung compassion kasi sa Latin, dalawang salita yun eh. Com, with, passion is suffering. Na parabagang yung compassion na yon sa isang kabataan, kabataan na nawawala, no? May dahilan kung bakit nawala siya. Ang problema lamang, hindi natin tinitingnan kung bakit nawala siya. Bakit anong dahilan? Ang sa atin lang, nag-judge tayo kaagad, tagas talaga ng ulo mo eh. Hindi natin alam kung anong katotohanan. Pag nilagay natin ngayon, compassion with the person, nilagay natin yung sarili sa kapakanan niya, sa kanyang sitwasyon, siguro nandiyan sa paghirap, maintindihan natin, ganun pala. At sinasabi itong good shepherd dahil ang pagiging good shepherd ng ating Panginoong Kristo, yung good niya doon dahil hinahanap-hanap niya kahit yung nawala. Kahit tayo nawala, ilang beses tayong nawala. At yan ang Panginoon sa Easter season natin, ang Panginoong Kristo ay naghanap sa kanyang mga alagad na nagtatago. At yun ang good shepherd.
yun ang pagiging mabuting pastol, mabuting namumuno, na hinanap-hanap niya, hindi yung nandyan na sa kanya. Yes, kailangan ko yun, kailangan natin yun. No? Ngunit, ang intention dito, yung pinaka-purpose dito na, yung sabi nga ng Ebanghelyo na, may mga tupa din ako na wala dito ngayon. May mga tupa din na wala ako dito. Bigyan din natin pagkakataon yun. Kasi, sabi natin na, paano maging makabuluhan yung sitwasyon, yung buhay natin, kung tayo-tayo lang? Paano maging challenging yung buhay natin kung tayo-tayo lang? Kailangan natin, explore naman natin doon sa iba. No? Yun baga sabi din ng mission natin ng Panginoong Jesucristo, no? sa kanyang pagsabi sa mga alagad, umayo kayo. No? Imayo ka sa buong kapuluan, buong mundo. No? At yan ang concern natin. At siguro napaka-challenging Jordan, at dito ngayon sa pagkakataong ito, yung natyalan, yung mga kabataan talaga nandyan lang, at kailangan laging touch moment talaga para maramdaman nila na ay mahalaga pala sila. Pag hindi nila maramdaman yan kahit sa simbahan natin, hindi yan babalik. Ngunit again, natyalan dahil alam natin yung kanilang sitwasyon, kailangan nila tayo at kailangan din po natin sila. Ang paglilingkod, hindi yan dahil sa kaibigan mo. Ang paglilingkod, hindi yan dahil sa naaya ka lang. Yun ang isa pong inaano po namin. Hindi yan dahil kay Kuya Jordan, bakit nandiyan ka. Kundi dahil pinili ka ng Diyos para lumapit sa Kanya, sumama sa Kanya. Marahil noon ay ikaw ay isang tupang naliligaw. Ngunit ang Diyos, lagi kang handang akayin. May mga taong ibibigay sa iyo o marahil katabi mo lang na pakinggan mo lang sila, ay dadalhin ka nila sa isang pastulan kung saan maayos ang lahat, mas masaya. Siguro po sa mga kabataan din po natin lalo ngayon. Ayun po kasi yung pinapangarap ko na lahat ng kabataan hindi man maglingkod, ngunit makilala si Lord. Yun po kasi yung sana yung pinaka-dream ko po, na kahit kilalanin mo lang si Lord na ang bahalang gumabay sa iyo. Wow, maraming salamat, Jordan. At alam nyo, ilang beses ko na rin sinabihan kasi kahit yung mga magulang mo, Jordan, na may bukasyon ka po. May bukasyon ka po sa pagiging isang pare. At ipagdasal natin yan, Jordan. Well, of course, iba-ibang bukasyon, iba-ibang paglilingkod. Ano? Ngunit again, ipagdasal natin yung bukasyon mo na makikita mo kung ano, saan ka ba talaga bukasyon sa pagiging isang pare, or bukasyon sa mag-asawa, sa ibig sabihin na may asawa ka, hindi ka pwede makapaglingkod. And then that is part of the vocation also. At again, maraming salamat. Natyalan, Jordan. The music, the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Shepherd me, O God, beyond my wants, beyond my fears, from there